Ang ating panauhin, ang ani pong representante ng lalawigan ng Romblon sa House of Representatives sa Kongreso ng Republika ng Pilipinas. Siya po ay kasalukuyan chairman ng House Tourism Committee at isa po siya sa mga pinagpipitaganang congressman sa mahigit na 200 congressman sa House of Representatives, hindi lamang sa kanyang galing kundi sa kanyang karanasan bilang isang mambabatas. Ang pinakamamahal ng lahat ng mga Romblomanon at pinakamamahal ng lahat ng mga Sibalinhon, walang iba kundi ang ating pinakamamahal na si Congressman Eliandro Jesus Fabik Pudoy Madrona. Palakpakan po natin lahat, tumayo po tayo at palakpakan po natin si Congressman. Malong nga sa ating tanan. Sa Dornindo, pag ako'y narisaya, gusto na ko mayukod sa tao para nakikita kag nimpon na ako. Hindi ko na ito makita. Siyempre, pag mayukod ka sa tao, makikita din yung asing nagpapakakinis yung itsura ni Congressman, ang ulo ni Congressman. Ay natural kina dahil pag naabot ka sa isang lugar, ay abang ramo kina kang gusto magkukong at maghatid sa ibo. Okay, so anyway, maraming salamat po. Maadong naka-abotay kami rin finally, no? My deepest apologies dahil kung inyong matandaan, siguro isang taon na mahigit na hindi kami nakakapunta dito sa Sibali. So anyway, kasama ko kanina si Governor, si Vice Governor, at ang ating mga SP, nagpaplano kami ngayon na kami ay pupunta dito sa iyo at ikutin natin ulit yung mga kabaranggayan itong May pagkakasyon namin, no? So yun, tama-tama siguro, abang kalmay ka to, pwede kami gumamit ng speedboat. So, maligaya ako kasi nakita ko itong napakagandang covered court. Sa Claria, this is the first covered court na napunduhan ng pinakamalaki. This is 12.5 million pesos. At kung ikumpara mo sa mga covered courts ang iba pa obra na doon sa Tablas, doon sa Tablas po, 5 million lang yung covered court doon. At dadagdagan mo ng konti, mga 2 million, so nasa 7 million lang. Abang nako kag diferensya. But of course, inuputan na mo kita kakonsiderasyon na kag Sibali, Bantoon, at Simara ay abang yado halin sa mainland. So pag raya mga produkto, semento, kabilya, etc. Mas mahal. Ako yung doble, nagtitriple pa. So kalaluira, no? Kung kada, bilis, I'm very happy, pero napuna ko kanina, walang kubeta. Inimpasize ko yun sa aking kontraktor, kaya sisinginin natin ngayon ang kontraktor nito. Dapat maglagay tayo ng kubeta. Ewan ko, Kap, Salos, pwede ko ba tayo maglagay dyan ng kubeta? Sa may tabi? Wala tong toilet? Oo, isang kubeta para sa lalaki, isang kubeta para sa babae. Diba? Mas maganda yun, ano? Tama. Then, later on, kung wala kayong may evacuation center na ba ang mayroon na San Vicente? Oh. So, itaas. So, malaki naman, kaya yung kabuuan. So, ito, pwede rin natin evacuation center. Dadagdagan na lang natin ng pasilidades para sa mga nursing mothers, pagkatapos sa mga gusto magluto, siyempre pag nag-evacuate ka, etc. No? Just to say, let me congratulate kag barangay San Vicente. Ingwa ka mo tabang adong covered court, kagako yung inihinyo, alagain galong ninyong kalihan. Okay? At alam niyo po, magbabago na yung tanin ninyo dito. Itong covered court na ito, ano ba ang kagandahan? Ang ganda nga. Minsan, mayroon tayong tawag na pa-meeting na gustong iplano kunyari ng mga mothers. Pero wala pa yung covered court, doon kung saan na lang kayo sa harap ng stage na walang tabon, biglang umulan, ay wala na talaga. Sira yung plano. Sa piyesta, abang hirap mga kandidata natong tunay talas 12
punto hanggang gabi ay nagkukuplor ka na. Eh siyempre, mapaganda, tatabon-tabonan ka itong mga piklat minsan, di ba ka? Ay pagkatapos pag-abot ito nila kuyat covered court, ang umuyan ay bistado yung panan, di ba ka? Pero nga with this covered court, any time of the day and night, pwede na po kayong magkaroon ng activity. At hindi lang ho, hindi na activity na masisira. Kasi anytime ito, umulan, sumidap, kahit sa tingin ko, bumagyo ito, hindi ko kaya ito. Kasi ang design ng ating covered court, it can withstand at least 300 km/h winds. So, hindi dapat ito Tibay nga dito, grabe. Tawagan yan, ng malakas na hangin. So, ano ba yun? Mga barangay assembly, diagnostic, programa, pero minsan, may kasama. Pwede na ito. Oo nga. Minsan, katong mga rabuno ng mga hali, luto sa bubuntor, kung namamatay, ibabanin mo. Nakikita ko po doon sa iba, sa covered court na po nila nilalamayan. So, Pwede naman. Hindi lahat ng activity, napakarami ang magagawa ng covered court. Pwede Kaya nga kasi. tawag dito po, hindi covered court kundi multi-purpose building. Anything that will help us, yan, nandito po lahat. So, congratulations ka, congratulations sa mga kagawad, ang mga kababayan, mga halin ako nila sa San Vicente, no? Agyaki, nakita na ko na sa Sidamnak barangay ay 3 barangay pa ang walang covered court. Magkakaasa kayo, bago po magtapos yung termino ko itong 2025, sa 8th term ko, ano kang pagkapat? Ay, masadya. Wala pa rin ang masadya. Wala, sige. So, Dalahican, San Pedro, Calabasan, masadya. Ay, mga taga-Dalahican. O tama, hindi nyo kasi na-discuss dito sa meeting natin, no? So, idagdag natin ang masadya. Kailangan lang natin, ang kailangan ko lang dito sa 4 na barangay ay isang barangay resolution. At doon sa barangay resolution na yun, paki-state lang po ninyo na mayroon kayong pwedeng pagtayuan ng covered court. Ibig sabihin, lupa na owned ng barangay. Mahalaga po yan. Ipadala niyo na kaagad kasi nagkagawa na ho kami ng budget para sa 2025 na maisama na natin ito para before the end of 2025, halos before the end of your 2-year term, tapos na po yung inyong mga covered court. It goes without saying na yung covered court naman ng Barangay Sampo ay kukumpletuhin din natin. Ito yung natatandaan ko na covered court na 5 million lang ata yung nailagay natin dyan. So kumpletuhin natin ito ka, i-ano natin kaagad. Isang napakagandang plano natin dito sa city na gusto namin na mayor, vice mayor, mga sanggunian, bayan members na talagang tutukan ay magkaroon kayo ng isang all-season port pier na po pwede pong daungan ng medyo malalaking barko. With all due respect, may pier na po tayo dito sa bayan, pero hindi po siya pwede ma-approach dahil may mababaw na portion. So, tinitignan namin ang possibility San Vicente na pwede tayo pala. magbagay sa paghawan. Noon, hindi pa po pwede yan kasi wala tayong kalsada. Isipin nyo naman kung meron tayong pier doon, pagkatapos mag-unload o mag-load tayo ng mga truckings na malalaki na kung saan nakakarga yung inyong mga pinamili, paano mo padala yun dito sa bayan kung walang kalsada? Pero sa tingin ko, tuloy-tuloy na ata yung ating, kumusta na ba yung kalsada natin? Saan na tayo nag-aabot sa YDD? Sa? Dalahican na sudsod na. Halos maglalantas na tayo yun, hanggang doon, ano? So, ang papunta dito sa Dalahican, papunta sa Calabasan, wala pa, no? Hanggang lulusot tayo ng San Pedro, dapat, diba? Okay. So, itingnan ko na lang, ang pagkaalam ko, meron na yan tawag na ito, yung phase 3, Mayor?
yung phase 3 ng Sunwest na lalantas hanggang San Pedro, ang kalsada. So kung nakaikot na yan, what I'm saying is, kahit sa Bakawan yung tawag na nito, Ang swerte kahit sa naman Bakawan ng yung ating Bakawan. pier, wala tayong problema kasi ang traffic pwede pupunta dito sa poblasyon at sa mga barangay. No? Isa yan sa ginahandong naman dahil si Governor, si Vice Governor, at ang inyong mga opisyalis po ay nag-iisip na mag-imbinta ng isang shipping lines na magkokonekta dito sa 3 isla. Na i-connect kayo as much as possible, i-connect kayo as much as possible papunta po sa capital town of Romblon. Na at least, kung hindi every day, every other day, mayroon po tayong biyahe na pwede ninyong masakyan galing dito, papunta pong Romblon. Ano, yun ang gagawin natin plano. Kaya kailangan po natin ang isang pier. Yan ang mga pinaplano natin dito. But of course, the most important thing is tapusin muna natin po yung kalsada. Itong pier ay napakadali na nating gampanan niya. Pagkatapos ikali, I would want to find time to meet my barangay captains. Sa klaro yan, pagkatunga sa inyo, buhay na ako kilaya, puro mga banoy, ano? So I have to know you yet. Like before, memoryado ko kinapay. Ito lagi hapon, makasabuni ang bayan, isa kay Amiti ko doon, pero puro halos kilaya na po kay mga SP. So, sa mga balita naman po, gusto ko lang ipagyabang sa inyo ng konti na sa buong doon at alam ni Mayor yan, para maganda na Mayor ang ating political atmosphere. No? So practically, isang bayan na lang kasi ang medyo masabi natin hindi cooperative o hindi nakikisama ang Mayor. Yun ang Odyoman. For dahil sa naintindihan natin na yung tatay kasi is kalaban ko. Pero sa totoo, pang-apat na gabi kami, Mayor, 4 na gabi kami nandoon sa Odyoman. Umpisa ng March Industry Night, Agency Night, Barangay Night, hanggang kagabi ng Coronation Night. At lahat sila sumasama. At happy ako kasi sabi ko sa kanila, very simple lang naman yan eh. Nagtayo ng kampanya at yan, ang nagawa natin, yung mga tumatakbo, yung mga kapitan. Anong sabi natin sa mga tao? Iboto niyo ako dahil ako ay gagawa ng mabuti sa ikakaayos ng ating barangay o ating bayan. Tama.